Hello mga idol, Tedski TV nga pala, isang OFW dito sa Riyadh, sa lugar ng Boraida. Simple pero cute. Nangangarap maging vlogger, busy na yung mga kasama ko, ako pa video lang, baka sakaling sumikat. Idol, baka sakaling mapadaan to sa wall mo at maging interesado ka at panoorin mo, pwede ba i-follow mo ako at pa-share na rin. At pwede rin naman kitang maging basher para dumami ang views ko. Ito nga pala si Stephen, ang aming pizza maker dito sa restaurant na pinagtatrabahuan namin. Pogi yan, maraming babae. Malaki sahod yan. Oops, may isa pa akong papakilala sa inyo. Saglit lang. At ito naman si Ezra, kasama kong waiter. Pogi rin yan. Marami ring babae. At yan, di ko yan kilala. Sa kabilang tindahan yan, pero tropa yan. Indiano ang lahi niyan. Ito nga pala si Anan, isang Bangladesh, DJ namin dito sa store. Mabait yan, kaso nahawa na sa kalokohan ko. Pinoy pa ba? Number 1 sa kalokohan, nahihiya pa humarap sa camera. Gusto rin naman. Tama na muna ang kwento, trabaho muna ako. Sa una lang naman mahirap ang trabaho, sabi nila. Sa bagay, tama naman sila, di ba? Nakadepende naman sa'yo kung paano mo gagawing mabuhay at masaya ang buong araw mo habang nasa trabaho ka. Araw-araw mo namang ginagawa, kaya madali na lang to. Saka focus na lang tayo sa trabaho para hindi natin maramdaman na malayo tayo sa pamilya. At bago nga po pala ako napunta dito sa mabait kong employer, sandamakmak na pagsubok muna ang hinarap at naranasan ko. Pero hindi ko yun sinukuhan. Itinuloy ko lang ang pangarap ko. Kesa naman umuwi ako ng Pinas. Gutom ang aabutin ng pamilya ko. Nagtiwala lang ako sa may likha at syempre sa sarili ko. At habang nagbibideo nga pala ako, may lumabas. Gusto niya umextra sa vlog ko. Okay, tuloy tayo sa kwento. Buti na lang talaga may mga toong tao na handa akong tulungan. Kaya shoutout sa'yo boss. Andito na ako, safe and still moving on. Hindi ko man mabawi yung mga lumipas na panahon, pero kaya ko naman punan ang kasalukuyan. Habang may buhay, may pag-asa, ika nga nila. Oh, tingnan nyo, ang bilis ng oras. Sarado na kami kagad. Sipag at tiyaga lang at konting tiis. Mabilis lang naman lumipas ang panahon. At hindi mo mamamalayan, endot kontra ka na pala. Panahon na para umuwi ng Pilipinas. Pero bago ka mag-for good, siguraduhin mo munang may ipon ka na at marami ka nang napundar. Hindi naman siguro kailangang malaki ang ipon mo. Yung sakto lang, makapag-umpisa ng kahit maliit na negosyo para hindi na tayo mapalayo sa pamilya natin, para magabayan at makasama natin ang mga anak natin. Kung binata ka naman, mag-ipon ka at para pag naisipan mo mag-asawa, handa ka na. Hindi mo na kailangang mag-abroad para kumita ng pera. Pangtustos sa pangangailangan ng ating pamilya. Kasi danas ko, ang hirap dito sa abroad. Malayo sa pamilya at mag-isa mo nga harapin ang problema. Lalo na pag may sakit ka, wala mag-aalaga sa'yo kundi sarili mo. At kailangan mong maging matatag at isipin mo ang mga dahilan kung bakit ka nakipagsapalaran dito sa abroad. Mawawala naman yung pagod mo, lalo na pag nakikita mo na nakukuha at nabibili ng pamilya mo ang mga gusto nila. Ako, hindi ko hinahangad na yumaman ako pag uwi ko ng Pilipinas. Ang hangad ko lang mapagtapos ng pag-aaral ang mga anak ko at maahon ng konti sa kahirapan ng pamilya ko sa Pilipinas. Lalo na ngayon, ang mahal ng bilihin sa atin. Kaya dito muna ako habang di pa pinapatupad ang 20 pesos per kilo ng bigas. Ay nako, kailan kaya mangyayari yun? Katulad ngayon, dumagdag pa ang NEDA sa isipin ng mga kababayan natin sa Pilipinas. Bakit kasi hindi na lang nila itaas ang sahod ng mga Pilipino? Para mabawasan ang nakikipagsapalaran sa ibang bansa tulad ko. Pero kahit itaas nila ang sahod ng mga Pinoy, mas pipiliin pa nila sigurong magtrabaho sa ibang bansa. Lalo na yung mga hindi nakapagtapos tulad ko. Sobrang taas naman kasi ng standard dyan sa Pilipinas. Yung iba, with blessing personality pa ang hinahanap. Paano naman yung mga katulad kong hindi pinalad ang mukha? Tingin pa lang, bagsak na agad. Pero wala na akong magagawa. Andito na ako Kaya tuloy lang sa pangarap. Diskarte na lang ang labanan ngayon. At hindi si Manny Villar ang kailangan para makaahon sa kahirapan. Walang ibang makakatulong sa atin, kundi sarili natin at ang mga taong nakapaligid sa atin na handang sumuporta kung saan man tayo mapadpad. Kaya sa mga nagbabalak mag-abroad, dapat matibay ang loob nyo kasi pag nandito ka na, hindi ka na pwedeng umayaw. Masaklap mang isipin, dayuhan lang tayo dito.
Pero wag ka namang papaabuso. Magtrabaho ka lang ng tama at maging mabuting tao. At sigurado, pagpapalain ka ni Lord. Sige na mga ma'am and sir, suportahan nyo na lang po ko sa pamamagitan ng pag-share, like ng aking mga video. At syempre, huwag niyong kalimutang i-follow ako. At sa mga basher ko dyan at magiging basher pa lang, maraming salamat sa inyo. Dahil kayo ang dahilan kung bakit sinisipag akong gumawa ng video. Shoutout nga po pala sa lahat ng OFW dyan na katulad ko. Proud na proud po ako sa inyo kasi kayo ang tunay na bayani ng ating bayan. Kaya saludo ako sa lahat ng kapwa ko. Sa lahat ng kapwa ko OFW na handang isakripisyong lahat para sa pamilya sa Pinas. Much love and God bless. Thank you.